Okay, good day. Today we will have a discussion about turbocharger and exhaust gas system. So the turbocharger is the one that is used in giving the charge air inside the engine. So we will discuss more about this. So we will tackle this, focus on this device or in this equipment on and why is it very important on our diesel engines. So turbocharger. By turbocharging an engine, the following advantages are obtained. So first, what is the purpose of turbocharging? First is to increase the power of the engine. So kung mas marami yung hangin na maipapasok natin dun sa loob ng combustion chamber, so mas malakas din yung power na makikreate niya during combustion. Okay? So number 2, to reduce the size of the engine and to fit into a limited space. So since mas marami na yung hangin may lalagay mo, mas mataas na yung power, so syempre pwede mo ring pawasan, liitan yung makina. For example, yung malaking engine na walang turbocharger is 100 kilowatt yung kaya niyang power. Pero and then pag may engine ka na with turbocharger, mas maliit na yung engine na yun, may turbocharger nga lang to increase the power, pero yung engine mo mas maliit, pero same yung wattage nung sa mas malaking engine na walang turbocharger. So pinaliit mo siya, nilagyan mo lang ng turbocharger pero mas maliit, pero same lang yung kilowatt niya. So for example, yung maliit na engine at yung malaking engine, same lang yung horsepower niya. Lagyan 100 horsepower, yun lang ka, parehas lang yung horsepower niya, pero mas maliit yung isa kasi yung isa may turbocharger, yung isa malaki kasi walang turbocharger yun. So since may turbocharger ka na, makaya mo nang palitin yung engine at the same power output na nakikreate niya. Next, to reduce the weight of the engine per horsepower developed. So syempre kung pinalit mo yung makina, mas magaan din yun. So mas magaan yung makina, mas magaan sa barko kasi sa barko pag mabigat yung makina na inilagay mo, so mahirap mo rin yung itong patakbuhin. So mas mabigat, mas mabagal yung takbo. So mas maganda, mas magaan yung mga makina sa loob ng barko mo, so mas mabilis yung takbo niya. So kung may kargada ka na for example banana, may cargos ka na banana, so pag hindi mo ito ma-transfer from Philippines to Japan in this specific time, masira siya. So mas maganda, mas mabilis yung barko mo, mas maganda. Okay? And the next is to overcome the effect of high altitude. So, ano bang meron sa high altitude? Diba? Pag nasa bundok tayo, mas mabilis pakuluin yung mas mabilis magpakulo, magpakulo ng tubig doon sa Ifugao, for example, sa mountain ranges, Ifugao, mas mabilis magpakulo ng tubig doon kaysa kung nandito tayo sa may Palumpon, di ba? So bakit kaya? So first, mas mabilis mapakulo doon sa high altitude kasi mas mababa yung pressure doon. So low pressure doon. So bakit makita natin si Manny Pacquiao, di ba? Doon nagja-jogging sa mga high altitude mountains. So mas low ang pressure doon, mas mahirap makakuha ng hangin. Pag hinihingal ka na, mahirapan ka na huminga doon kasi mas manipis yung hangin doon. So mas mahirapan ka rin makahinga. So ganoon din sa makina. Pag yung makina mo is nilagay mo sa mga high altitude na mga areas, pag naka full speed na siya, mahirapan siyang huminga ngayon kasi kukulangin yung hangin na natatanggap niya para sa kanyang complete combustion ng fuel. So pag nilagyan mo siya ng turbocharger, yun na yung solusyon dun sa problema mo sa pag nakukulangan ka ng hangin. Since yung turbocharger na mismo yung pag-ikot ng turbocharger, siya na mismo yung hihigop ng hangin para maibigay niya yung tamang hangin na kailangan ng yung combustion. So yun yung kagandahan ng may mga turbocharger. Okay? So balik natin dito sa picture. So this is a turbocharger. So ito yung turbocharger natin. Okay, lagyan natin ng sulat. Arrow. Okay. Wait, ballpoint pen or highlight na lang. Highlighter pen. Okay, makikita natin dito. So, for example, if you start the engine. So, when you start the engine, dito magkakaroon ng combustion.
Diba, pag start engine, hindi pa tumatakbo yung turbocharger. So, dito, magkakaroon tayo ng combustion. Then, after the combustion, una pala, hihigop pa ng hangin. So, hindi pa ito umiikot, pero makakahigop pa rin siya ng hangin. May makakapasok na hangin pa rin dito. So, may hangin dito dadaan, papasok sa cooler, charger cooler, and then dito sa charge air receiver, dito yung hangin. And then, pagbukas ng intake valve, papasok yung hangin dito. So, pagpasok ng hangin dito, intake, then compression, then power. During the power, so mag-inject ng fuel dito sa gitna, and then magkakaroon tayo ng combustion o pagsabog o power stroke tawag doon. During the power stroke, nandiyan na yung apoy, itutulak yung piston pababa, and then pag-angat ulit ng piston is the exhaust stroke. So, pag open ng exhaust valve dito, lalabas na yung exhaust natin or yung mga usok. So, makikita natin, 4-cylinder engine to, meron din dito, usok dito, may usok din dito, may usok din dito na papasok dito sa ating turbocharger, yung usok. Pagpasok ng usok na dyan sa turbocharger natin, since pressurized yung usok na yan, iikot itong turbocharger. Itong sa turbine side niya. Pag umikot na yung turbine side niya, since connected lang yan sa compressor side, ito naman yung compressor side, since connected sila, ikot yung yan ng sabay. Pag ikot ng turbine side, lalabas yung usok doon sa taas or sa funnel ng barko. And then habang lumalabas ang usok doon sa kabila naman, dito banda is humihigop naman siya ng hangin. Okay? Pag higop ng hangin, papasok yung hangin dyan, itutulak ng compressor yung hangin papunta sa cooler, and then sa air receiver, and then pasok dito. So, ganun lang yung rotation ng ating air and exhaust. So, yan yung purpose ng turbocharger. Okay? Next, the turbocharger. So, ito may mga parts tayo dito. So, for example, this is the shaft. Ito yung shaft natin. So, sa shaft, nakakonekta yung bearing. So, may bearing tayo sa kabilaan para hindi mag-outbalance yung forces. So, yung pag-ikot ng shaft, yung bearing yung tumatanggap ng mga forces para hindi siya mag-vibrate or maging unbalance yung forces. And then, connected sa shaft din yung nozzle blades. So, ito yung nozzle blades. Ito yung blades. Ito yung nozzle. Nozzle. Ito pala yung turbine blades. So, ito yung turbine. And then, dito sa kabila naman, this is the compressor side. So, compressor. Yan. So, pagpasok ng hangin, dadaan siya ng air filter mula sa turbocharger. And then, galing turbocharger, papasok siya sa loob ng compressor side. Compressor. Sa compressor, okay. Papasok, and then papasok sa makina. And then, paglabas naman niya, dun sa makina, yung exhaust naman dito, papasok sa turbine blades. Since may nozzle dito, parang iniipit niya yung hangin dyan. So, paglabas niya dyan sa nozzle, mas pressurized siya. Itutulak niya yung blades paikot. So, pag umikot na yung blades, iikot din yung shaft, iikot din yung turbine. And then, exhaust out. So, lalabas na yung exhaust, papunta sa funnel. So, parang, this is a simple cut out lang ng ating turbocharger. Okay? So, the turbocharger consists of a single-stage impulse turbine connected to a centrifugal impeller by a shaft. So, the turbine is driven by the engine exhaust gas which enters via the gas inlet casing. The gas expands through a nozzle ring where the pressure energy of the gas is converted. So, explain natin ito mamaya. And there's a compressor at high speed of 10 to 15,000 RPM. So, may mga turbocharger na mas mataas pa dito yung RPM na kaya niyang tumakbo. The exhaust gas then passes, so we will discuss this on a simple diagram on the later part of the slide. Okay, so this is a cut out na turbocharger. So, turbocharger, ito yung turbocharger. So, dito banda is the number 1. Where's the number 1?
So, doon ang exhaust side. And dito yung compressor side. So, magsimula tayo sa saan tayo magsisimula? Okay, dito tayo magsisimula sa gas side. So, sa gas side, meron tayo number 5, which is the silencer or filter. So, dyan papasok yung hangin. So, hindi agad makakapasok yung mga dumi kasi may filter dyan na nakalagay. So, so yung hangin, papasok dyan. May filter na yan, kaya malinis na hangin lang yung papasok. Kahit may yung mga, minsan yung hangin natin sa makina is may mga langis pa na laman, minsan. So, yung mga langis na yun is na-filter din yun. Okay, so yan. Dadaan dyan yung hangin and then papasok dito sa silencer. Dadaan ang silencer kasi medyo maingay ang hangin pag malakas yung pressure ng pagpasok. So, medyo maingay yan. So, dinadaan natin sa silencer para mawala yung ingay na yun. So, silencer. Pagkatapos ng silencer, papasok siya dito sa hindi naman to, wala naman nakalagay dito yung more on the compressor side. So, dito, ito yung compressor. So, first is dadaan siya dito sa compressor, dadaan dito sa compressor. And then, pag daan niya dyan sa compressor, pupunta siya sa 7 diffuser. Pupunta siya dito sa diffuser. And then, sa volute casing. And then, after sa volute casing, papasok na siya dun sa makina. And then, paglabas naman sa makina, exhaust na siya. Papasok siya dito sa number 1, which is the gas inlet casing. And then, sa number 2, which is the turbine nozzle. And then, the turbine wheel. So, this is the turbine wheel. So, pagdaan niya sa nozzle, magiging pressurized siya. And then, itutulak niya itong turbine wheel para umikot yung turbocharger. And then, lalabas siya dun sa taas, dito sa 4, which is the gas outlet casing. So, lalabas siya dun sa funnel. So, ganun. So, familiarize this picture and the parts of this picture kasi pwede ito lumabas sa ating exam. Okay, so, meron din ditong a cutout of our turbocharger. So, meron tayong oil dito. So, this oil is the one that is lubricating the bearing. So, kailangan lubricated yung bearing kasi yung ikot nitong turbocharger is around 15,000. So, ganoon pa naman kabilis. Tapos, mawalan pa ng lubrication. Yan, syempre, masira yan. Diba? So, this is splash type. So, naka-splash lang yung oil. Or, parang hindi to splash type. Or parang splash type. So, i-splash niya lang yung oil dyan pag ikot niya. So, magkakaroon na ng lubrication dyan sa ating bearing. Okay, so, yung makita natin dun sa picture kanina. So, this is mas simple siya. So, yung hangin is dadaan dito sa filter and then silencer. And then, papasok sa loob ng compressor wheel. And then, after the compressor wheel, dito, compressor wheel, lalabas siya dun sa diffuser. And then, after sa diffuser, papasok siya ng makina. After sa makina, meron din palang maliit na hangin na papasok dito sa ating labyrinth gland. So, ito nag-create ng seal. So, mag-create siya ng seal para tulungan niya yung labyrinth gland ma-prevent yung exhaust dito na makapasok dito sa bearing. So, mayroon siyang seal dyan. So, tinutulungan din ng sealing air yung labyrinth gland. Okay, so papasok na pala yung hangin sa loob ng makina and then intake, compression, power, and then exhaust. Pag exhaust, so papasok dito yung exhaust. Dadaan natin dito sa nozzle. So, nakikita nyo na mas malaki yung area dito kaysa dito sa may nozzle. Parang pinipigilan niya yung exhaust na parang iniipit niya yung exhaust. Paglabas niya dyan, syempre parang yung hose ng tubig, di ba? Pag inipit mo yung dulo ng hose, syempre mas
pressurized na yung lalabas na tubig. So, ganito din yung nangyari dito. Yung nozzle na to is parang iniipit niya. So, yung paglabas ng exhaust dito is pressurized siya. Since pressurized siya, mas malakas yung tulak niya dito sa turbine blades. So, sa turbine blades, pag mas malakas yung tulak mo, mas mabilis yung ikot na makikreate mo. And then, pag mabilis, mas maganda yon. So, pag mabilis yung ikot ng turbine side, so mas mabilis din yung higop sa kabila ng hangin, di ba? So, mas maganda. And then, after that is, yung exhaust mo lalabas na papunta sa funnel. So, these are different pictures, but all the same lang yung sinasabi ko. Okay, wait lang. Okay. Ito yung anak ko ng okay, so okay, this picture, so may mga parts dyan, i-familiarize nyo na lang, may mga pictures tayo before that, so there's a possibility na ito yung mga tanong natin sa exams. Okay, so let's go, or let's see the parts of the turbocharger one by one, yung naka-dismantle siya. Okay, this is the nozzle ring. So, nozzle ring. So, the nozzle ring is where the energy in the exhaust gas is converted into kinetic energy. So, it is fabricated from a creep-resistant chromium-nickel alloy, heat-resisting molychrome nickel steel, or a pneumonic alloy which will withstand the high temperatures and be resistant to corrosion. Pero kahit resistant yan sa corrosion, kailangan pa rin natin siyang i-prevent na magkaroon ng mga corrosive materials na dadaan dyan. Okay, this is next is the turbine blades. So this is the turbine blades. Kung makita natin dito, meron siyang parang anong tawag dito? Roots, or parang di ba yung screw? Meron siyang pa-zigzag. So these turbine blades pala is pwede mong tanggalin. So parang naka-screw lang siya dyan, or nakakapit lang siya dyan. So pag, for example, yung turbine blades na yan is masira, so pwede mong palitan yan. So tanggalin mo lang yan, yung turbine blades, sa kanyang pagkakatanim. So para siyang tanim pala dyan, mayroon siyang roots. Okay, turbine blades are usually a nickel chrome alloy or a pneumonic material which has good resistance to creep, fatigue, and corrosion. Manufactured using the investment casting process, blade roots are of fair tree shape which give positive fixing and a minimum stress concentration at the conjunction of root and blade. The root is usually a slack fit to allow for differential expansion of the rotor and blade and to assist damping vibration. So, slack fit, or hindi siya masyadong tawag doon yung slack fit, parang may space pa siya na makagalaw. Kasi pag dumaan na yung exhaust dyan sa ating turbine blade, syempre init yan. Yung mga materials pag uminit, nag-expand. Pag hindi mo nilagyan siya ng clearance, pag sinakto mo yung spacing niya, and then mag-expand yan, wala na mapupuntahan yan, may masisira at masisira. So maaaring sirain niya yung base niya, diba? So dapat may space siya for expansion. And then, since mabilis yung ikot ng turbocharger, meron din mga vibration na nangyayari. So, it is also a way to assist in damping vibration. So, on small turbochargers, the latest designs of modern turbochargers, the blades are a tight fit in the wheel. So, pag maliliit lang naman na turbocharger, meron naman tayong cooling dyan. Yung iba dyan, water cooled. So, okay lang kahit tight fit. Pero pag malaki na yung mga turbocharger mo, mas malaki yung materials na ginamit mo, mas malaki yung expansion na nagagawa niya. So, kailangan mo yung slack fit, yung sa malaking mga turbocharger. Okay, sa mga so this is the turbine blade. Sa mga turbine blades na iba, meron din siya nakalagay na lacing wire. So, lacing wire is used to dampen the vibration, which can be a problem. The wire passes through holes in the blades and damps the vibration due to friction between the wire and blade. It is not fixed to each individual blade. The wire can pass through all the blades, crimped between individual blades to keep it located, or it can be fitted in shorter sections, fixed at one end, joining groups of about 6 blades.
So a problem with lacing wire is that it can be damaged by foreign material. So kung may mga yung usok mo may mga naisamang carbon deposits na bumabangga doon sa mga lacing wire, so it can damage the lacing wire, or it can subject to corrosion and can accelerate fouling by products of combustion when burning residual fuels. Failure of blading due to cracks emanating from lacing wire holes can also be a problem. All the above can cause imbalance of the rotor. So yung ginagawa niya sa barko is meron tayong monthly, every tri-monthly, and every 6 month na check, visual inspection. So kailangan visually check mo yung mga components ng makina mo para makita mo kung may problema, ma-actionan agad kung may mga problems. Okay, next, the compressor impeller. So walang picture dito. So the compressor impeller, so sa compressor side, yung sa hangin, is of aluminum alloy or the more expensive titanium. Manufactured from a single casting, it is located on the rotor shaft by splines. Aluminum impellers have a limited life due to creep, which is dictated by the final air temperature. Often, the temperature of air leaving the impeller can be as high as 200 degrees Celsius. The life of the impeller under these circumstances may be limited to about 70,000 hours lamang. So, to extend the life, air temperature must be reduced. So, pinapalamig naman natin, dinadaan natin sa charger cooler, di ba? So, mapapa-extend din natin yung life ng ating impeller. Pero, pag naabot niya yung maintenance time niya, kahit na walang problema yan, pag na-reach niya yung time na yun, palitan mo talaga yan. Kaysa naman magka-problema ka pa dun sa gitna ng dagat, di ba? So one way of achieving this is to draw the air from outside where the ambient air temperature is below that of the engine room. Efficient filtration and separation to remove water droplets is essential, and the impeller will have to be coated to prevent corrosion, accelerated by the possible presence of salt water. So sa hangin din, yung disadvantage lang din sa hangin is meron tayong mga tubig, may mga salt water na yun yung possible na makapag-corrode sa ating mga material. So to prevent that, so meron tayong mga drain, meron tayong mga filtration na ginagawa and separation to remove those water droplets. Okay, the casing. The air casing is also of aluminum alloy and is in two parts. The turbine casing is of cast iron. Some casings are water-cooled, which complicates the casting. Water-cooled casings are necessary for turbochargers with ball and roller bearings with their own integral lube oil supply to keep the lube oil cool. Modern turbochargers with externally lubricated journal bearings have uncooled casings. This leads to great overall efficiency as less heat energy is rejected to cooling water and is available for the exhaust gas boiler. So, yung exhaust natin na dadaan sa turbocharger, after nyan, mainit pa yan, di ba? Sayang naman pag itatapon mo na agad dun sa funnel. So, dadaan mo pa yan sa exhaust gas boiler. So, yung exhaust gas boiler, since mainit yung exhaust na lumalabas dun sa turbocharger, dadaan siya ng exhaust gas boiler, and then pakuloyin niya yung tubig na yun. So, yung tubig na nasa exhaust gas boiler, pwede pang gamitin na pampainit dun sa ibang mga parts sa engine room. So, meron tayong, ano bang kailangan ng heating? Purifier, yung sa engine, meron tayong heating na kailangan dyan. So, diba? So, magagamit mo yung mga exhaust na yan. So, huwag mo nang itapon agad. Okay? So, after ng exhaust gas boiler, dalayan pa ng scrubber. Kasi kailangan linisin mo na bago lumabas dun sa funnel at sa atmosphere. Kasi meron tayong MARPOL. So, to prevent na tumaas yung ating SOx and NOx ng MARPOL or air pollution. Okay. Bearings. So, let's go with bearings. Bearings are either of the ball or roller type or plain white metal journals. The ball and roller bearings are mounted in resilient mountings incorporating spring damping to prevent damage due to vibration. These bearings have their own integral oil pumps and oil supply and have a limited life 8,000 hours. Plain journal bearings are lubricated for the main engine oil supply or from a separate system incorporating drain tank, cooler, and pumps. So, yan yung bearings.
So it is, meron siyang sariling supply of oil, and then a thrust arrangement is required to locate and hold the rotor actually in the casing. Normal operation, the thrust is towards the compressor end. Okay. Bearing. So limited life of 8,000 hours. So this is a picture of a bearing. So this is a ball raised on resilient mounting ball, and then this is a roller. So yung ball is dalawang bola, kung nakita nyo yan. So maraming bola yan nakapaikot sa bearing. While dito naman is parang cylinder yung forma niya. So this is a roller. So parang cylinder ganun. Ay, pangit ng drawing. Baka mapagkamalan pa yan. Okay, erase all. So roller. Next. Oops, loading. Okay. Okay, next is the labyrinth seals or glands are fitted to the shaft and casing to prevent the leakage of exhaust gas into the turbine and bearing, or to prevent oil being drawn into the compressor. So, nakita niyo naman kanina yung picture nitong seal natin. So, meron din siya sealing air na tumutulong sa kanya. To assist in the sealing effect, air from the compressor volute casing is led into a space within the gland. So, a vent to atmosphere at the end of the labyrinth gives a guide to the efficiency of the turbine and gland. Discoloring of the oil on the rotor fitted with a roller bearing will also indicate a failure in the turbine and gland. So a labyrinth arrangement is also fitted to the back of the compressor impeller to restrict the leakage of air to the gas side. So bawal yung hangin na sa compressor side pumasok doon sa exhaust side. Okay, so let's simplify everything. Let's simplify the components of a turbocharger in one simple diagram. So this is the flow of charged air. So the flow of charged air, hindi lang to sa turbocharger, dadaan dito sa makina and then palabas ng turbocharger and then dun sa funnel. So ginawa ko, sinimplify ko na lahat sa isang diagram. So I hope na maintindihan nyo to and then ma-memorize nyo rin. And then mas maganda, naka-memorize ka na, naintindihan mo pa, kasi minsan pag na-memorize mo tapos hindi mo naintindihan, wala ding, useless din yun. Okay, so flow of charged air. First, dadaan yung hangin mula sa labas is filter, syempre. So sa filter, nililinis natin yung hangin para walang dumi na pumasok sa ating makina. Next is the silencer. Yung silencer is nagtatanggal ng ingay na create during the suction of air. Then, after nun, pupunta siya sa compressor. So, sa compressor, yung compressor yung humihigop ng hangin, dadaan lang siya sa filter at sa silencer. So, compressor talaga yung humihigop ng hangin mula sa labas or mula sa environment or mula sa engine room or kahit saan man yan nagaling yung hangin na yan. Next, dadaan siya ng diffuser. So, anong purpose ng diffuser? Yung kinetic, yung hangin na nahigop ng compressor is meron siyang kinetic power or kinetic energy. Kinetic energy. So, yung kinetic energy na yon is a moving energy. So, kino-convert ng diffuser into a pressure energy. So, from K to P or kinetic energy to potential energy. And then, after that, dadaan siya ng volute casing. So, sa volute casing, parang pinapalaki niya yung area niya. Sa volute casing, mas malaki, pabuka yung volute casing kasi. So, yung kinetic energy mas nakikreate na potential or pressure energy. So, sa volute casing, nandun yung sealing air to labyrinth gland and other, meron din yung sealing para to air to labyrinth gland. And then, after ng volute casing, dadaan siya ng charged air cooler. So, since mainit na yun, kasi kinumpress mo yun ng around 1 bar or more than 1 bar yung compression ng hangin doon. So, kailangan natin, since compress siya konti, so mainit siya konti. So, kailangan palamigin natin yan. Dadaan muna siya ng charged air cooler. So,
So, mas maganda yung lamig, mas okay. Pero hindi pwede na masyadong malamig na less than 30 degrees naman kasi magkakaroon na ng water droplets yun o magkakaroon ng moisture yung hangin. So, around 40 degrees is fine. So, after ng charger cooler, dadaan siya ng intake manifold. So, lahat ng hangin doon nag-meet up sa intake manifold. So, pag meet up nila sa intake manifold, nag-aantay lang sila kung saan yung exhaust intake valve na bubuka. So, doon sila papasok. Pag walang nakabukas na intake valve, for example, meron kayong 10 cylinder engine. So, sa 10 cylinder na yun, lagyan natin, meron din 10 intake valve. Pag wala nakabukas doon, syempre, wala siyang pupuntahan. Diyan lang muna sila sa intake manifold. Standby muna, chika-chika muna sila dyan. Okay? Then after that, pag may nagbukas na intake valve, so papasok sa intake valve yung hangin, and then pupunta sa combustion chamber. After the combustion chamber, intake, compression, power, exhaust. Pag exhaust, bubukas yung exhaust valve mo, dadaan siya sa exhaust valve yung hangin, and then after that, dyan dadaan siya ng exhaust manifold. So usually yung makina, meron tayong isang manifold lang, yung iba may 2-3 manifold. And then after the exhaust manifold, pupunta siya sa gas inlet casing. So sa casing muna, papasok siya sa casing, yung exhaust, and then dadaan siya dun sa nozzle. Diba sa nozzle na yon is parang inipit mo yung space dun. So yung potential energy or pressure galing sa exhaust is nako-convert naman siya into kinetic energy. So yung kinetic energy na yon, yung tumutulak sa turbine natin. So yun yung tumutulak sa turbine natin para umikot yung ating turbine. So ano ba to? Turbine. So sa turbine na may racing wire. Okay, so from nozzle, kino-convert to kinetic energy, and then yung kinetic energy yung mas malakas yung tusok niya or tulak niya dun sa ating turbine wheel para umikot yung ating turbine wheel. And then pag ikot niya sa turbine wheel, pupunta siya sa gas outlet casing. So may dalawang casing pala yan, gas inlet casing and gas outlet casing. Pagkalabas niya sa turbine wheel, so ikot na yung turbine wheel, lalabas na siya sa gas outlet casing, papunta sa economizer or yung exhaust gas boiler. So yung kanina sinabi natin yung exhaust gas boiler, yung other term na pangalan nun is economizer. Bakit economizer? Kasi yung mga patapon ng bagay, ginagamit mo pa. May economy dun. So, ginagawa mong economy, so dadaan na economizer, yung exhaust na yun, since mainit pa yun, so dadaan siya economizer, tapos pinapakulo niya yung tubig sa loob ng economizer. So, para siyang isang boiler. Kaso walang apoy doon, kundi exhaust gas lang yung dumadaan doon. Kaya tinawag din siya na exhaust gas boiler or economizer. After ng economizer, dadaan siya ng scrubber. So yung scrubber naman is nililinis na yung usok na lalabas sa yung tambutso. Diba? So nililinis niya muna, tinatanggal niya yung dumi, sinispray niya yung ng seawater. So parang nililigo niya. Pagdaan ng usok na yun, nililigo niya, natatanggal na yung mga carbon na sumasama sa exhaust. So yung mga tawag doon, mga solid materials na dumadaan sa usok, so natatanggal ng scrubber, so nililinis niya, and then bago siya pumunta sa funnel and then papunta sa ating atmosphere. So lalabas na siya sa hangin, so malinis yung lalabas doon, walang itim na usok. So that is a very long flow of charged air. So yan yung dinadaanan ng hangin natin bago siya makalabas sa funnel. So, I hope marami kayo natutunan. Pag may mga tanong kayo, comment down below or message me. Okay, or message our group chat. Okay, lastly, so, sa karami-raming information na natanggap nyo ngayon, so, last na lang to, so, additional na lang, okay, so, sa exhaust gas system, so the two types of exhaust gas system, the constant pressure exhaust gas system and the pulse type exhaust gas system. Ano ang pinakaiba? Okay, kung makikita natin dito sa ating constant pressure exhaust gas system, isang intake manifold, lahat ng hangin papasok dito sa combustion chamber natin or the cylinder, and then lahat ng exhaust is
pasok din sa isang exhaust manifold lang. So that is the constant pressure. Ibig sabihin na constant ang pressure na natatanggap ng turbine. Whereas, sa pangalawang type natin is the pulse type exhaust gas system. Dito sa pulse type exhaust gas system is may dalawa, tatlo, or more than one yung exhaust manifold niya. So bakit, anong purpose nito? So first, tingnan natin dito. So this is a 6-cylinder engine. So sa 6-cylinder engine na yan, tatlo yung nakakonekta sa ating first na exhaust manifold, and then tatlo yung nakakonekta sa pangalawang exhaust manifold. So ano ang purpose nito? So makikita dito sa baba, meron tayong possible firing order. So yung firing order, yan yung pagkasunod-sunod ng mga cylinder kung ano yung unang magkakaroon ng firing or magkakaroon ng combustion. So for example, this is number 1, 2, 3, cylinder number 1, cylinder number 2, number 3. So 1, 2, cylinder number 3, cylinder number 4, cylinder number 5, cylinder number 6. So hindi pwede na yung firing order mo is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pwede yun. Bakit? So pag nag-fire ka sa 1 and then nag-fire ka agad sa yung sunod na firing ng makina mo is sa number 2, so lahat ng forces is nasa left side. So there is a tendency na yung crankshaft mo, for example, crankshaft to, nandito lahat yung combustion. Una, 1, 2. So may tendency lahat ng force nandito, mababali yung crankshaft mo, or may mga magiging unbalance yung forces sa makina mo. So may mababali at may masisira talaga. So sa firing order na to, nakita natin na 1. So nandito na side, number 1. Yung sunod niya is sa kabilang side, which is number 5. So balance yung power. Pagkatapos, mag-fire agad ulit siya sa number 3, dito na side sa left side. And then mag-fire siya sa number 6 sa right side. And then, sa 4, or kailangan palitan to, dapat sa 2, di ba? Mas maganda sa 2 siguro. And bago sa 4. Pero since yung number 4 nasa bandang gitna naman, so pwede siya magkabaylo, magkapalitan. Okay, so ganun yung firing order dapat engine. So magkabilaan yung pagkasunod-sunod ng fire para ma-prevent natin yung ating crankshaft na baka mag-twist or mag-break or ma-bend, di ba? Okay, so that is the firing order. And then makita din natin dito sa ating exhaust manifold, yung dalawang exhaust manifold magkakaiba din. So number 1, dito una siya magbibigay ng exhaust. Dito muna, di ba? Dito una sa unang exhaust manifold. So itutulak niya yung turbine, ganun paikot. And pangalawa, yung number 5, for example, ito na pala yung number 5. Dito naman sa pangalawang exhaust manifold magbibigay ng exhaust. So tulak na naman sa turbine. So mas manipis yung ating exhaust manifold dito sa pulse type kaysa dun sa constant pressure. So dito naman tulak. And then sa next na firing is number 3, dito naman siya tulak sa unang exhaust manifold. And then sa 6 dito sa pangalawa. So papalipat-lipat yung pressure na natatanggap ng ating turbine. So dalawang exhaust manifold and then parang ang tawag doon, parang pinapaikot mo yung turbine ng papulso-pulso or paunti-unti, di ba? So tulak dito. So maganda yung ikot niya ng turbine. So bakit merong ganito? Saan ginagamit tong pulse type? Saan ginagamit tong constant pressure? So constant pressure is since same lang yung malaki yung exhaust manifold niyan, and then nandyan papasok yung lahat ng exhaust. So ito ginagamit to sa mga makina na may this is used during sa start-up kasi ng makina. Kailangan mapaikot mo yung turbocharger para magkaroon ka ng magandang pressure dito ng hangin, di ba? So sa start ng makina wala pang exhaust na nagagawa or na nake-create, di ba? So kung wala pang exhaust na nake-create, hindi pa ikot tong compressor mo.
So, dyan nalalabas yung mga makina na merong tinatawag nila na auxiliary blower. So, sa starting, especially sa mga 2-stroke, malaking engine, sa simula pa lang, since wala pang exhaust na nakikreate, meron siyang separate na auxiliary blower, motor-driven siya. So, start mo lang yung auxiliary blower, may hangin na agad na papasok dito sa loob ng ating intake manifold. Yan, may auxiliary blower ka na. So, may hangin ka na agad dyan. Hindi ka na mahirapan na magpasok ng hangin dyan kahit hindi pa tumatakbo yung ating turbocharger. Whereas, sa pulse type exhaust gas system, so ginawa ito para sa mga engine na kailangan pag start mo pa lang ng makina, mabilis mo mapapaikot yung turbocharger mo. Diba? Kasi pulse, parang dito maliit itong manifold na to, pre-pressurized mo na agad, nilagyan mo na agad ng pulse para mapaikot mo na agad yung turbine. Di tulad nitong constant pressure, since malaki yung exhaust manifold na yan, pupunuin mo muna yung exhaust manifold niyan bago makapag-create ng pressure sa turbine para mapaikot niya yung turbocharger na. Okay? So, balik tayo sa pulse type. So, pulse type exhaust gas system is usually used on a 4-stroke engine. Sa 4-stroke engine kasi, meron siyang tinatawag na turning gear. So, yung turning gear na yun, lagyan mo lang yun ng hangin, iikot na yun. Pag umikot yung turning gear na yun, nakakouple yun sa ating flywheel ng makina. So, pag ikot ng turning gear, iikot din yung flywheel. So, pag ikot ng flywheel, magkakaroon agad dito ng suction kasi iikot ditong yung piston, bababa na, maghigop na ng hangin. And then, after that, mabilis lang makapag-create ng exhaust. And then, kahit maliit lang yung exhaust na nakikreate mo, since pulse type siya, maliit yung tubo dito, or yung manifold na yan, makakapagbigay agad siya ng pressurized na exhaust sa ating turbine. So, mapapaikot niya agad yung turbocharger. So, yan yung advantage ng pulse type kaysa sa constant. So, ang kagandahan din ng constant is constant yung pressure na natatanggap ng ating turbocharger. So, hindi nagpa-fluctuate yung kanyang pressure or yung natatanggap niya na exhaust. So, dito nagpa-fluctuate, pero mas mabilis mo siyang mapapaikot yung turbocharger mo. So, that is the difference. Okay? So, this is just an additional. I hope na naintindihan nyo kahit medyo nakakalito minsan. So, I hope you will understand, or I hope na balik-balikan nyo lang ulit yung video para mas maintindihan nyo. And then, if ever may mga tanong kayo, so, just simply comment or ask me on my Facebook account na lang. Okay? So, balikan ko, this is the most important part of our discussion, the flow of charged air. So, mas simplified na to. And then, the two types of exhaust gas system, I hope na naintindihan nyo. So, that's it. So, thank you very much for your time. God bless, and see you on our next topic.